Muli, isang mapagpalang araw po sa lahat. Ating pagpapatuloy ang ating pag-aaral sa nakaraan. Nasa lesson 13 na tayo, the first member of the body of Christ. No? Ang, ang ating tema ay tungkol kay Pablo na siya ang unang naging miyembro ng body of Christ. Dahil sa kanya unang ipinahayag ng Panginoong Jesus ang misteryo na itinago ng Diyos bago pa likahin ng sanglibutan. Ito ay malinaw na nakasaad sa Ephesians chapter 3 verses 1 to 9. No? Kung inyong babasahin to, at previously ating binubuksan, no? At ating natalakay. So in Acts chapter 22 verse 4, "And I persecuted this way," sabi ni Paul, sila ay inuusig ni Paul, no, in this way. Ito ang daan o nilalakaran ng mga little flockers, no. Ito ang mga munting kawan na sumunod kay Jesus, no, during his earthly ministry, no, on earth. So, ang paraan ng pananampalatayang ito na kanilang natagpuan, ano, ay tungkol sa pangalan ni Jesus bilang kanilang Mesiyas. Sabi niya rito, I persecuted this way, sabi ni Paul, unto death, no, unto the death, no, binding and delivering into prisons both men and women, no. In verse 5, as also the high priest that bear me witness, and all the state of the elders, no, from whom also I received letters unto the brethren, and went to Damascus to bring them which were there bound unto Jerusalem for to be punished. So, ayon sa talatang ito, inuhuli ni Pablo, no? Para parusahan, no? Itong mga taong ito, itong mga little flockers na ito, no? Siya ay may dalang sulat na galing sa mga kapatid at sinasaksihan ng mga punong saserdote, no? Sa at mga kapulungan ng mga matatanda, no, sa Israel. Then sa kabanatang 36, verses 9 to 11, verse 9, I barely thought with myself that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. Ito ay patutuo ni Pablo, ano, ayon sa kanya, siya ay gumagawa ng maraming bagay laban sa pangalan ni Jesus ng taga Nazareth. Then in verse 10, which thing I also did in Jerusalem, no? Ginagawa niya rin dito sa Jerusalem, and many of the saints did I shut up in prison. No? Kanya ito kinukulong, having received authority from the chief priest, and when they were put to death, I gave my voice against them. No? Ang mga bagay na ito ay ginawa din ni Pablo sa Jerusalem. No? Ang kanyang matinding pag-ahabol, pagpaparusa sa mga mananampalataya mananampalataya during those days. Ano? Tumanggap siya ng authority, ano, sa mga punong saserdote upang ikulong, ano, at ipapatay ang mga tao ito. And then in verse 11, and I punished them off in every synagogue, no, and compelled them to blaspheme, being exceedingly mad against them, no? Exceedingly mad against them. So para bang nasisira na siya ng ulo, ano? Yung exceedingly mad against them, and I persecuted them even unto strange cities. Pinapasok niya ang mga sinagoga upang sila ay parusahan at pinipilit silang lumapastangan dahil sa kanyang labis na pagkagalit, no, sa kanila, no. Then ano ang ikinagagalit ni Pablo? Well, about what they believe, no. Pero mo, yun ang kanilang dahil sa kanilang pananampalataya, siya ay nagagalit sa kanila. Sila ay dahil kay Jesus, ano, siya ang Mesaya, no, of Israel. Siya ay nagagalit dahil ipinangangaral nila si Kristo ay muling bumangon mula sa mga patay, no. Ito ang ikinagagalit ni Pablo, no. Tandaan, ang mga pangyayari ito ay naganap. Kailan? Bago sa daan ng Damasco. Bago siya nakakilala, sa daan ng Damasco, nangyayari itong persecution na ito, no?
And then, sa pangangaral ni Pedro sa Acts chapter 2, verses 22 to 24, in verse 22, Yemen of Israel, sabi niya. Mula Acts chapter 1 hanggang Acts chapter 7, makikita natin ang mga apostle ay nangaral lamang sa mga Hudyo, dahil ito ang kanilang programang nalalaman para sa Israel. Sabi ko nga before, mayroon silang outstanding instruction mula sa ating Panginoong Yesus, na huwag silang pupunta sa mga hentil, sa daan ng mga hentil o mga Samaritano. Pag sila ay tutungo lamang sa mga nawawalang tupa ng Israel. Kaya nga, makikita natin from Acts chapter 1 to Acts chapter 7, and even the succeeding chapters, makikita natin itong mga apostle na ito, sila ay tumutungo sa mga hindi sila tumutungo sa mga Gentiles people, sabi sa verse na ating binabasa, hear these words, sabi niya, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as you yourselves also know. Verse 23, him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain. Then in verse 24, whom God had raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. Noong si Pedro ang nangangaral dito ay nangangaral sa mga talatang ito, dalawang bagay ang nangyayari at the same time. Inaakusahan ni Pedro ang kanyang mga kababayan, at dahil pinatay nila ang kanilang hari, ipinapakita sa talata sila ay nagkasala. So ganoon din ang ipinangangaral ni Pedro, ay ang ebanghelyo ng Diyos. Ito yung kanyang ipinangangaral, at ang konsepto nito ay naiiba. Sabi niya rito, si Jesus bilang anak ng Diyos at ang kapahayagan ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Ito yung konsepto ng ebanghelyo ng Diyos, Gospel of God. Yun ang konsepto. Sa panahon natin, mayroon tinatawag na head knowledge, or isang impormasyon lamang sa kanila. Dahil hindi lubos sa kanilang puso, alam nila ang tungkol sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Jesus, pero hindi sila nagtitiwala dito, So basahin ninyo ang Acts chapter 2 to 4, markahin natin ang salitang crucifixion, death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Dahil sa mga chapters na ito, ang pangangaral ni Pedro ay ay tungkol sa ebanghelyo ng Diyos. Ebanghelyo ng Diyos. Bago nakarating si Pedro sa Acts chapter 10, in Acts chapter 10, sa bahay ni Cornelius, siya ay nangangaral ng iba, Ang kanyang ipinangangaral nga ay ang Gospel of God, Nagkaroon lamang ito ng pagbabago nang nakarating ito sa bahay ni Cornelio. So, ito ay ating tatalakayin, in yung Acts chapter 10, later on, So, dahil may pagbabago sa Gospel of God, and turn it into the Gospel of circumcision. So, yun, malalaman natin ito sa mga sumusunod na ating pag-aaral. So, sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, ito ay may progressive revelation. May mga katotohanan na ipinahayag ng Diyos progressively. Kaya nga ang buong Biblia, as I mentioned before in rightly dividing the word of truth sa ating first mention, or sa ating first lesson, ang Biblia ay na-compile sa loob ng 1,600 years. Ito ay progressively. So habang ang mga pangyayaring pangangaral ng mga lethal pluckers, ng mga munting tawan, sa Acts chapter 2, 3, 4, and 5, si Saul of Tarsus naman ay galit na galit sa mga munting kawan na ito, sa mga mananampalatayang ito. Kaya nga sa Acts chapter 26 verse 11, ang sabi niya doon sa kanyang patutuo,
and I punish them off in every synagogue. Sabi niya, sila kanya nila itong pinaparusahan, ano? And compelled them to blaspheme, ano? And being exceedingly mad against them, no? Galit na galit, I persecuted them even unto strange cities. So, makikita natin dito, while Peter is preaching, no? Si Saul naman ay walang tigil na umuusig sa kanila, ano? Kapag ikaw ay nakarating sa chapter 9, siya ay lalong naging masigasig. Basahin niyo yung verse 1. Siya ay lalong masigasig, ano? Nagkaroon ng zealousness, ano? Ang kanyang kaisipan ay umaayon sa sinabi ni Jesus sa John chapter 16, verses 1 to 3. Ating basahin niyo yun. Sabi niya sa verse 1, in John 16, "These things have I spoken unto you, that you should not be offended." Ito ang sinabi ni Jesus dun sa kanyang mga disciples, "They shall put you out of the synagogues." No? "Yeah, the time cometh that whosoever killeth you will think, sabi niya, that he doeth God's service. No? Ito ang kanilang kaisipan. Akala nila, sa kanilang zealousness, ang kanilang ginagawa ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Ano? Kahit sila ay pumapatay. No? Verse 3, "And these things will they do unto you." Sinabi ni Jesus sa kanyang disciples, "Because they have not known the Father nor me." Sabi niya. In verse 3, si Saul ang tinutukoy dito. No? Si Saul, siya ay naging masigasig na estudyante, no? ni Gamaliel. Ano? At sino ba itong si Gamaliel? In Acts chapter 5, verse 34, "Then stood there up one in the council." No? Kapag sinasabing ikaw ay may connection sa council, no? Ikaw ay impluensyadong tao, no? Ay para si ni anong pangalan niya? Gamaliel, no? A doctor of the law, had in reputation among all the people, no? And commanded to put the apostles forth a little space. Sabi niya, no? Sino itong Gamaliel na ito? Siya ang naging guro, no? Ni Pablo, no? Siya ay isang Pariseo, no? Miyembro ng Jewish Sanhedrin at sikat na guro sa batas ng mga panahon na yon, no? So, maalam sa kautusan, marahil kabisado niya yung kautusan, no? Yung tungkol sa mosaikulo, no? Tandaan natin, the prevailing condition that time, si Pablo ay masigasig, no? Na inuusig ang iglesia ng Diyos. And take note, not the body of Christ. Ang sinasabi natin na Church of God ay iba yun, ano? Iba yung body of Christ. Sapagkat ang body of Christ ay during those days ay hindi pa umiiral, ano? Sa mga panahon na yon, no? Sapagkat ito ay isang misteryo sa panahon na yon na kasalukuyang umuusig si Pablo at ang kanyang inuusig ay ang Church of God, no? At hindi niya pwedeng usigin ang wala pa, no? Ang hindi pa umiiral, which is the body of Christ, no? Ito ay ipinahayag lamang ito kay Pablo bago siya o pagkatapos na siya ay naligtas, no? So tandaan natin sa ating pag-aaral, sa ating patuloy na pag-aaral, ito ay mayroong progressive, no? Mayroong progressive revelation ang salita ng Diyos, ano? And then makikita natin hindi naman one time na ipinahayag ni Jesus ang lahat na dapat gawin o isulat kay Pablo, no? So, sana maging pagpapala itong ating pag-aaral na ito. We will continue next time at maraming salamat and God bless, no? To God be the glory.